Good morning, Church. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po nga pala sa mga nanonood sa kanilang mga bahay ngayon at kayo'y sumusuporta dito sa Lord of Harvest. Salamat din po sa mga tao nandito ngayon at hindi nyo po nakakalimutan ng Diyos, hindi nyo nakakalimutan ng Lord of Harvest. Tayo po tumayo at manalangin po. Bago po tayo manalangin, tanong ko lang po, kayo po ba'y nasisiyahan nandito sa church? Amen. Let us pray. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po sa araw na to. Salamat po at kami pinabuklod-buklod nyo, pinagsama-sama ninyo ng mga inyong anak na handang makinig sa inyong mga salita, Lord Jesus. Salamat po sa araw na to. Kami po ay nandito at nananalangin para sa inyo, Lord Jesus. Salamat po at ginising nyo kami ngayong araw na to kasama na aming mga pamilya, ang aming pastor, ang aming mga leaders. Salamat po, Lord Jesus. Salamat sa lahat ng mga bagay na binigay nyo sa amin ngayong araw na to at sa mga araw pandarating. Salamat po, Lord Jesus, at kami nandito upang manalig, upang ipagbunyi ang inyong pangalan, Lord Jesus. Kaya turuan nyo po kami ngayong araw na to na kami po ay maging karapat-dapat na Kristiyano sa inyong harapan, Lord Jesus. Salamat po sa lahat-lahat, Lord Jesus. Wala po akong masasabi, Lord Jesus, kundi ang pasasalamat na nandito kaming lahat ngayon sa inyo, sa church na to, at kami handang magpapuri sa inyo, Lord Jesus. Salamat po sa lahat-lahat, Lord Jesus. At Lord Jesus, panalangin ko lang po para sa mga kasamahan ko dito sa church na palagi nyo po kami gagabayan, palagi nyo kami proteksyonan. Huwag nyo po kami pababayaan, ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, Lord Jesus. Ipinapanalangin ko rin po, Lord Jesus, na sana po, Lord Jesus, magkaroon na po ng kapayapaan para sa lahat ng tao sa buong mundo. At proteksyonan nyo po ang aming mga Christian brothers na nasa ibang lugar. Lord Jesus, tulungan niyo sila, proteksyonan niyo po sila. Maraming salamat po. In the name of Jesus, Amen. Amen, amen. Magandang umaga po sa lahat. Ang lahat po ng binago ng Panginoon ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Alright, handa na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Yeah. Patuloy po tayong pumalakpak sa Panginoon. Come on! Grabe, grabing bless ang buhay ko. Pakisabi nyo nga po sa katabi nyo, grabe. Grabe. Grabe, grabe ang naranasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, Umitito tayo sa Panginoon. hanggang sa pagpapahinga. Grabe, 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 grabing bless ang buhay ko. Come on, sabayin niyo kami. Grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabing bless ang buhay. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hahanapin pa? Nasa'yo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Kay sarap-sarap. Kay sarap-sarap sa presensya mo.
Pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabe! Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe bless ang buhay ko. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Let's enjoy the presence of God. Come on. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hahanapin pa? Nasa iyo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabe bless ang buhay ko. Grabe! Grabe, grabe bless ang buhay ko. Come on. Itaas natin ating mga tinig. Come on. Grabe, Walahinos. grabe ang naranasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe! Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe! 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 Grabing bless ang buhay ko. Amen! Come on. Hallelujah! Patuloy tayo bulak sa Panginoon. Santo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Handa na ba kayo? Kami Come on, let's declare. Lahat pagpapala mo, minsan pa. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Handa na kaming saluhin, pagpapala mo, ibuhos mo. Ibuhos mo, Antahin natin na may kagalakan. ibuhos ang Come on. ibuhos mo. Ibuhos mo. Saan? Sa banda rito. Ibuhos mo. Ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos mo. Saan? Sa pamilya ko. Ibuhos mo. Ibuhos ng ibuhos mo. Sa pangarap ko. Ibuhos mo. Sa pangarap ko. Sa pangarap ko. Todo. Come on. Todo mo. Let's do this. Todo. Todo, todo, todo mo. Todo, todo, todo. Isa pa. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Pagpapala mo. Listen to this. Pag ginagawa natin sa tono, sinasaway natin ang kaaway. We prevent the enemy to receive our blessings from God. Amen? So when we do this with confidence. Amen? Come on. Ano ang kalangitan? Andas ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman Let's ka, declare. mayaman na rin ako. Ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, Declare it. mayaman na rin ako. Ibuhos.
ibuhos mo. Ibuhos mo Sa pamilya ko, sa pamilya ko. Ibuhos mo. Ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos mo sa pangarap sa ko. pangarap ko. Todo. On. Todo mo. Todo ng itodo mo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Pagkapala mo. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa umagang ito, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa. Lord, grabe, grabe ang pag-ibig mo, Panginoon. Grabe, grabe ang buhay namin, O Diyos. Dahil sa inyo, Panginoon, dahil sa iyong pagkapala at sa kaligtasan na ibigay mo sa amin, O Diyos. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. God is Spirit. And we should worship Him in spirit and in truth. So let's open our spirit so we can feel and we can see the presence of God in our midst. Lord, we want to experience your touch, oh God, right now. Pour out your spirit in this place, oh God, for we are standing in the holy ground. And we open our spirit, oh God. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan, Kapangyarihan mo'y walang katulad. Nisan pa. Awitin po natin doon na may panalangin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pasamba. Kalwalhatian, Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y Let's raise our voices. nag-isa, ikaw lamang. Let's exalt God in this place. walang iba. Hallelujah! Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Tunay natin sambahin ang Panginoon. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw, let's declare
Jesus sa'yo ang kapurihan. Let's declare it. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus. Jesus sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Declare him, Jesus. Jesus sa'yo. Ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Let's sing pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo't di mapapantayan. Only the people of God. Only the people of God. Pupurihin ka sa awit. Come on. Itataas Let's raise our ang voices. aking tinig. God wants to hear your voice. Itatanghal sa buhay God wants to hear your praise. Offer your praise unto Him. Come on, church. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ulitin natin. Pupurihin. Come on. Only the people of God. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay Yes, God. Hallelujah. We exalt your name in this place. Pupurihin. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan. Kadakilaan mo'y di Hallelujah. Let's raise our mapapantayan. voices. Kadakilaan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Let's shout. Jesus. Come on. Let's give Him a clap offering. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you and we thank you, Lord God. Lord, you deserve all the praises, the glory and the honor, oh God. Lord, we Glory, worship Lord. you in spirit and in truth, oh God. Lord, in the name of Jesus, thank you, Father God, for this day. Lord, amin pong tinataas, Lord, ang lahat ng awit na ito para sa inyo, Lord. Inaalay namin ito para sa inyo, O Diyos, sapagkat karapat dapat kang purihin, O Diyos. Lord, we praise and thank you, Lord God Almighty. Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito, Panginoon, na ikaw po ang mangusap sa amin. Use our speaker today, O God. Anoint his lips, Lord God, so that your word, Lord Jesus, will reach our heart, Lord God, that we may hear your word, O Father God, and Lord, that we will continue, Lord Jesus, to serve you, Lord, with all of our might, with all of our heart, O God. Maraming salamat, O Diyos at Panginoon. Patuloy niyo, Panginoon, gamitin, Lord, ang bibig ng aming speaker today, Lord God. Lord, upang ang mga naririto, Panginoon, na may mga sakit, Panginoon, ganun din po, Panginoon, kung may mga issue sa buhay, Panginoon, Lord, kayo po ang mangusap. At Lord, continue, Lord Jesus, to heal those people. Hallelujah. And continue, Lord Jesus, to bless each and every one that is in here. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tayo po'y magkamayan bago tayo umupo. Maraming salamat po.
Welcome to the Lord of Harvest family. You are invited to worship with us every Sunday in person here at historic Filipina town in Los Angeles. Taglish service is at 9 a.m., English service is at 10:30 a.m., and LOH Espanol is at 2:30 p.m. We encourage you to join us as we seek God in prayer every Friday from 8 to 9 p.m. via Zoom. And every first Friday of the month, Friday Night Live prayer and worship at the LOH Chapel from 8 to 9:30 p.m. Be equipped and trained to share the gospel of Jesus Christ. Every second Saturday of the month, we encourage you to come, go, and share the gospel of Jesus Christ in our community for the second Saturday soul winning. Meet at 9 a.m. for training, then go out in teams to reach our neighbors with the love of Jesus. Live stream is available via YouTube and Facebook under Lord of Harvest LA. Don't forget to hit like, follow, and subscribe. Please visit our website at lordofharvest.org for more information. Magandang umaga po, mga kapatid. Good morning. How are you? Welcome to Taglish service po dito sa Historic Filipino Time, 9 a.m. English service 10:30, LOH Espanol at 2:30. Today po, meron po tayong special guest speaker all the way from sa Inang Bayan. So, a few announcements. Before that, we are in the 6 weeks po ng life class, destiny training, all the discipleship classes as we change into the new season. Nakita niyo po yung nag-water baptized last week. Such a blessing, amen, of giving their life to the Lord, fully following Jesus Christ. Amen. Give the Lord praise. Pray for your pastors and leaders. We have a ministers retreat bukas sa Pismo Beach. Si Pastor Abel nasa Pilipinas, the family trip there. So pray for him. His passport came here on time, and he'll be out for the next 2 weeks. But please pray for him and his family as they travel safely to the Philippines. A lot of people traveling also, but welcome for joining us live and also online. One more announcement, save the date po for December 13. Hindi na save the date. Register na tayo. Kasi it's a limited time and arrangement. It's a sit-down dinner. It's going to be very elegant, very nice. Upgraded po tayo from our previous venue to a new venue. So dress nice, formal, either barong, all right, or suit kung malamig na. And don't forget your tie, gentlemen, okay? Register online or with Brother Ramon over there. It's $65 for adults. For children, there's a special pricing. It is a served dinner. You will be fed well, and it's going to be a delicious meal with delicious people and amazing entertainment. Amen? Not just entertainment, but really your soul will be filled from testimonies and as we worship the Lord together. Amen? Register now. I say after November, the price will increase, and there's no tickets at the door. Invite your friends. Amen? And November 23rd po is the Thanksgiving celebration here. So think about what you're going to bring to share with the LOH family as we enjoy a pot blessing and celebrate and give thanks unto the Lord in the LOH family. Amen? So that's it. Right now, I want to give the most amount of time we have to our dear friend and co-laborer po, galing sa Batangas. They went to LOH Las Vegas last week. Dito po sa Mother Church here, dito sa LOH Los Angeles. Pero po, please welcome Pastor Chris Arago from Lord of the Harvest, Batangas. Thank you, Pastor John. You can do better than that. Hallelujah. Sa inyo po na hindi naman nakakakilala sa akin, I was here last
2008. I would like to share the Word of God coming from Romans chapter 1, verses 14 to 17. Sabi sa akin, Tagalog. Kaya Tagalog na Tagalog po tayo. At meron pang alae na kasama. Romans chapter 1, verses 14 to 17a. May pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marunong at sa mga mangmang. Kaya nga nais ko rin ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko ikinahihiya. I will repeat. Hindi ko ikinahihiya. Pwede ho ba kayo sumama? Yeah, ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano tinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Purihin po ang salita ng Diyos sa umaga ito. Una po sa lahat, I was reminded by Pastor John that our time is very limited, so very tight. Kaya I will be speaking very fast. Pero mauunawaan naman po nyo. Salamat po sa mga panalangin nyo. Dahil I came here last October 1 and will be flying back again on October 30. Isang buwan lang po ako dito dahil mahirap din mawala sa ating bayan. So when I lost my wife last year, ay talagang parang napakahirap po na ako'y umaalis ng matagal. Salamat po, as I said earlier, na sa mga panalangin nyo dahil tayo po ang bansang Pilipinas, we are in the verge of a revival. May revival po na nangyayari. Paano po? Kasi maraming problema tayong nararanasan. As evidenced by a series of catastrophes, nito pong bago ako dumating dito, I think it was September 22 and 25, ay grabe ho ang lindol, grabe ho ang bagyo, yung Nando and Opong, sobra, buong Pilipinas ang bagyo. At after that, alam naman po ninyo sa balita, dahil lahat tayo nasa social media, yun pong lindol sa Cebu, hindi lang po yung sa Cebu, sa Cordilleras, sa Davao, sa Zambales, at hanggang ngayon, ang lindol ay hindi tumitigil. So, ano ho ang nangyayari? Sabi nung iba, ay pinapalo daw ng Diyos ang bansang Pilipinas. So, marami ang namatay, marami ang nawala, and the X amount of damages to properties. At ang lahat pong yan ay atin pong ginagamit na opportunity so that the gospel will be preached. Amen. But nothing beats the 2013 typhoon. Naalala niyo po, yung Yolanda na kumitil ng 6,300 people perished. Napakarami po namatay nun. Ito po yung nagamit nating pagkakataon para maibahagi ang salita ng Diyos sa Visayan region. Ang Lord of Harvest, Batangas, in partnership with the Assemblies of God, ay tayo po ay nag-reach out sa Gigantes Island, sa Carles, Iloilo, at sa buong napakarami po. Because of our foundation, we have a foundation in the Philippines. Ito po yung nagagamit natin para makapag-reach out ng maraming tao. So, pero hindi po yon ang matinding balita. Alam naman po ninyo, no? Ang matinding balita ngayon ay ito pong flood control project scam. Na hanggang ngayon, maybe the young generations don't know this, pero ito pong balitang ito ay sobrang nakakagalit, nakaka-alarma at nakakainis. So, 3 months ago, nung State of the Nation address ang atin pong Philippine President Bongbong Marcos, ay they claim that they have 5,500 flood control to ease the flooding in the Philippines, particularly in Metro Manila and in Luzon. However, when the President had his inspections, na-discover niya na napakahina ng pagkakagawa ng mga flood control projects na ito at marami dito ay hindi makita. So these are the ghost projects na talagang grabe ang nangyari sa ating bansa.
This is a syndication. Ito po ay ginawa ng mga sindikato, ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Works and Highways, and some of congressmen and senators. Of course, ang lahat ng ito po ay ginawa nila, nag-insert doon sa National Expenditures Budget, at ang skandal pong ito, ang pinakamalaki na yata sa buong mundo. Talagang laging ang Pilipinas po ay nangunguna. At least sikat naman tayo. Sikat tayo. Pero ito pong mga pagkakataong ito ay ginagamit natin, an opportunity so that the gospel will be preached to the people. Can I hear amen? Amen. So, of course, ang lahat pong ito ay allegation, unless proven guilty beyond reasonable doubt, ay inosente pa rin po ang mga akusado. So, maybe some of you, meron kayong mga kamag-anak na implicated or mga nasa sa gobyerno ng ating bansang, sabi nga ni Pastor John, ay inang bayan. Pero wag po kayong mag-alala. Kontrolado ng Diyos ang daigdig na ito. Amen po. So, we have today, the topic for today is the power of a changed heart. Amen. So, ayun. The power of a changed heart. The Lord of the harvest, Jesus Himself, through Apostle Paul, is motivating everyone. Ini-encourage na tayo, mga kapatid, na tayo ay huwag mahihiya, katulad ng binasa natin kanina. Sabi ni Apostle Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Kumusta ka naman? Ikinakahiya natin siya or hindi? So, hindi natin dapat ikahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Hallelujah. So, meron po tayong mga aral mula kay Apostol Pablo na matututunan. Number one is a change heart. Ayan, change demeanor. Change demeanor. Ano po yung demeanor? Demeanor is character, it's attitude, it's our conduct. Ito yung appearance natin. Ito ang ating demeanor. So sabi ni Apostol Pablo, pag nabago ang puso, mababago din yung ating demeanor. Amen po. 2 Corinthians 5:17. Alam po naman natin ito. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Purihin po ang salita ng Diyos. Bakit po sinabi ito ni Apostol Pablo? Kasi si Pablo ay dating kriminal. He belongs to the Pharisees. Siya ay teacher of the law of Moses. Isa siyang persecutor ng mga mananampalataya during the time of revival, the first revival. But on the way to Damascus, he fell from his horse, he was blinded, and magandang nangyari, he met Jesus. And had this 180 degrees transformation. Kaya meron siyang karapatang magsabi nito kasi nga, siya mismo ay nakaranas ng pagbabagong buhay. Amen po. So, kailangang makilala muna natin si Kristo. Ang kasunod nito ay pagbabago ng pagkatao. Pwede ba natin sabihin, Amen? Amen. Wala, hindi po, hindi pa talinuhan, hindi pa galingan. It doesn't matter kung anong IQ mo. Ang mahalaga dito, yung puso ay mabago. And then, mababago, kasunod, ang atin pong pagkatao. Imposibleng makaakay ka ng iba, makaakay ng iba kay Kristo, kung di pa rin nagbabago ang puso mo. Napakahirap nun. Kahit pa i-open mo yung bahay mo sa Bible study or sa life group, ngayon kung maligalig ka naman, alam niyo sa amin sa Batangas, yung maligalig ay talagang, ito po ay normal word. Siguro naman sa inyo ganun din. Amen po. Maligalig, difficult person. So kailangan po mabago ang puso para tayo po makapag-akay. Merong pangyayari sa buhay ko na nakapagbago ng akin pong demeanor. Ano po? Do you know that there was a story about, there was a story behind
the birth of Lord of Harvest Batangas. 20 years ago today, in 2005, I was at my lowest point nung ako po ay pastor ng, I used to be a pastor of Jesus is Lord Church. And naging Jesus the Anointed One Church kami. Pero pagdating po ng 2005, because I felt there is a new leading to me, may discomfort sa akin, ako po ay nag-resign and then ako ay pumunta dito sa Amerika. And of course, lahat naman ng tao nagpupunta dito seeking greener pasture. Amen. Gusto mo bago ang buhay? Of course, ang aking mga anak ay lumalaki. Gusto ko, we have 3 boys. And gusto ko na maging maayos din sila. But just like Paul, I was sincere, but sincerely wrong. Ang ganda ng aking layunin, pero talagang mali. Ito po, Pastor June Marcelo, our pastor in Las Vegas, who is our marriage counselor, brought me here to Pastor Benny. Pinakilala ako kay Pastor Benny at tinulungan nila ako na makakonect sa Assemblies of God. At alam niyo kung anong ginawa nila? In-introduce po ako, in-sponsoran ako sa pastor school dito sa Dream Center kay Tommy Barnett. It was in 2005. At do you know what happened? Nung breakthrough night, I felt God spoke to me. Nangusap ang Diyos sa akin. Ang sabi sa akin, umuwi ka na. Siyempre, matigas ang ulo ko, ayoko umuwi. Pero I chose to go home. Binago ng Diyos ang aking puso. Can I hear amen? Binago ng Diyos. Pagka ikaw ay nagmatigas, doon sa pangungusap ng Diyos sa iyo, may kapahamakang kasunod yun. So, I rather obeyed. Binago ng Diyos ang puso ko. And as of today, Lord of Harvest Batangas AG Church Incorporated is at its 19th year, ladies and gentlemen. Anak po niyo yun, yung Batangas, without you knowing it. 19 years na po. At alam niyo po ba kung ano ang ginagawa? 19 years of service, not only to the communities of Batangas City, but to the city itself. We had served, as per our record, almost or more than 800,000 hot meals to school children sa buong, palakpakan po natin ang Panginoon. As of today, mamaya lang, dahil umaga na doon ng Lunes, ay tuloy-tuloy po ang Adapt a School Feeding Program, which is in its 16th year. We are feeding 300 children daily. Daily po iyon. So, iyon po ay yaman talaga ng Lord of Harvest. Ano po? Sabi nila, mayaman kasi kayo, kaya kayo nakakapag-feeding. Hindi po, mayaman ang ating tatay. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, we have volunteers doon sa Adapt a School. Do you know where it come from, yung Adapt a School Feeding Program? I heard it from Adapt a Black. Masama bang kumopya? Hindi, basta para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang atin pong Child Educational Sponsorship Program ay nasa 18th year na. 18th year. At alam niyo po ba, meron po tayong 11 associate pastors sa atin pong church. At ilan po sa kanila ay product ng Child Educational Sponsorship Program. They started when they were in grade 5. Galing sa feeding program, yung iba ngayon ay mga licensed teachers na, professionals, yung iba ay overseas Filipino workers sa Middle East, at kung saan-saan pa. Hindi naman nagtatagumpay ang lahat ng atin pong pinapaaral, pero marami ay nagtatagumpay. Paano kung hindi ako umuwi nun? Meron kaya mga naligtas? At ito pa, magandang balita. 95% of our population in the church was born in the church. Hindi sila transients. 5% only were transients. Ibig sabihin, ang Lord of Harvest ay ginagamit ng Diyos para mapopulate ang heaven.
Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. And during the last administration, ang Lord of Harvest Batangas we helped in clearing 4,729 drug surrenderers in the city of Batangas, where I served as the director of the Oplan Tukhang. So yung mga balita tungkol kay Duterte, iba po ang ginagawa namin doon. Totoo, napakaraming adik po sa buong Pilipinas. Kami yung nag-handle ng drug recovery program, and a lot of people who are socially wasted got to know the Lord, and that is because we have a changed demeanor. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And so, ang Diyos po natin ay buhay. Hindi siya nagkukulang. Hallelujah. Ikalawa, ano po matutunan natin kay Paul? Una po, changed demeanor. Ikalawa ay changed diet. Bakit parang naiba? Bakit may diet po pinag-uusapan? Sabi dito, Proverbs 25 verse 16. Sabi ni Haring Solomon, huwag kakain ng labis na pulot-pukyutan at baka ito'y isuka mo lang. So, ang pulot ay, ano po ang pulot? Sugar. Sugar. So, Proverbs 23 verse 20 to 21, huwag kang makikisama sa mga lasenggo at masiba sa pagkain. Pastor, sobra naman yan. Napaka-judgmental nyo naman. Offended ako dyan. Masiba talaga. Pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan, ito po ang aking isang natutunan. Paano natin aabutin? Paano natin aabutin ng iba kung di na tayo makalakad dahil sa sakit at karamdaman? Can I hear amen? Ako po I am in my 59 years of existence na. 59 na po ako, at ako ay may mga karamdaman na rin. So, talagang napakahirap po ng buhay. Mahirap tumayo, mahirap kumilos, hindi na makaluhod para makapanalangin. Pero, mas mabilis ito. Amen? Ay, dito po sa Amerika, wag ko kayong magtaka, doon din sa Pilipinas, ganun din. Ang mga tao ay napakarami ding pagkain. So, alam ng Diyos kung ano ang mainam sa'yo. Next slide. Alam ng Diyos kung anong mainam sa'yo. Stay in a healthy diet. Bakit nga po? Because we have a lot of things to be accomplished. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17, di ba nyo alam na kayo templo ng Diyos? At naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwawasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Amen. Kaya kailangan pong alagaan natin. Sino ito? Okay, next slide. Sino kaya yan? That was me. That was last year. Last year po, dumaan ako dito, galing from Las Vegas. Madali lang. Pinakain lang kami ni Pastor Abel, and then dumiretso na ako sa pauwi sa San Francisco. Ganyan ho ako kalaki dati. At sobra. Nakakahiya. When my wife died, April 29, 2024, from a double primary cancer, breast and endometrial, I was shattered. Ayoko na pong magpatuloy ng pagpapastor. Para saan pa? We have been married for 33 years and 36 years of friendship. Ay napakahirap po nun. At kami ang talagang nag-umpisa sa ministry. Ang hirap po na mawalan ng asawa. And so, syempre, because of depression, ay kain tayo ng kain. Kain ng kain. So, yan po ang nangyari. And, okay, next slide. And this was me last Friday. That was me. I lost 20 kilos. I think more than 40 pounds. Paano po ang ginawa ko?
Simula po February 17, hindi na ako kumain ng kanin. Ang kinakain ko na po ay old-fashioned rolled oat. Kahit sa Pilipinas, marami din nung nabibili noon. And then tuna. Bakit po? Kasi kailangan kong mabuhay. Tapos na ako sa period ng depression, kailangan kong to collect myself and then to stand up again and continue the ministry God has placed before me. Can I hear amen? Amen. So, ito po, next slide please. Last Friday, I was able to visit Foster City in the Bay Area. At ito po yung huling rendezvous naming mag-asawa. It was 2019 nung kami when we had our 28th anniversary at doon kami nagpakasal muli sa Las Vegas, sa Lord of Harvest. So, namasyal kami dyan I think it was a warehouse buffet in Foster City sa Edgewater Boulevard. At nagulat ako, bigla kaming napadaan doon. Next slide please. At nagpa-picture muli ako. Same spot. Pero nagulat ako, iba ng itsura ko. Nawala na yung pagiging baboy. I'm sorry po, pero ganun talaga. Bakit ko binibigyan dito? We need to stay healthy. Kasi marami pang ipagagawa ang Panginoon. Amen. Amen. Number 3, ito na po yung huli. Changed direction. Sabi ng awit, ang sabi ni Yahweh, akayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Sabi ng Jeremiah chapter 1 verses 7 to 8. Next slide. Yon. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa, pumunta ka sa mga taong sasabihan ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ito po, next slide. Kapatid, huwag mo sanang ikahiya o i-deny ang Panginoong Hesus. Okay, next slide. Next slide. Next, isa pa. Sa napakahabang panahon, tayo ay alipin ng ating mga kaaway. Next slide. Panahon na po upang lagutin ang gapos ng kaaway sa ating mga kamay. We need to be free. And that decision will be coming from our heart. Pag nabago ang puso natin, mababago po yung ating demeanor at marami po tayong magagawa para mabigyan ng parangal ang ating Panginoon. Can I have your heart changed so that there will be a change in demeanor, diet, and direction to accomplish His will? Can I have our video? I have this short video, mga kapatid, para maipakita natin kung ano po yung ginagawa natin sa Batangas City, sa Lord of Harvest, Batangas. This is my wife, hands-on sa disaster relief.
Ito po ang isang katotohanan, hindi natin pwedeng baguhin ang daigdig ng tayo lamang. But then, mag-uumpisa pa rito sa ating puso. If we will have a changed heart, then the impact will be tremendous. Maraming tao ang makakakilala sa Panginoon, maraming tao ang magpapasalamat at magtataas ng kamay, magpupuri sa Diyos. Salamat at nakilala ko ang Diyos dahil sa hindi mo ikinahiya ang Panginoong Yesus. Can I please ask everyone to rise on your feet and I will pray for everyone. Father God, we are so much thankful today for giving me this opportunity to share your word to our brethren in Los Angeles. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Nawa po, Panginoon, ang mga salita na amin pong narinig ay tumimo sa puso ng bawat isa. Magkaroon ng impact ito, Panginoon. Na, Lord, kahit ang amin pong puso ay kailangan ng pagbabago upang kami po, Panginoon, ay maging effective sa anumang ipinagagawa mo, Panginoon. Tulungan mo kami na kami po ay hindi maging matigas ang puso sa mga ibinubulong mo sa amin ay pinagagawa mo. And Lord, nawa po, Panginoon, ay patuloy na manatili ka sa presensya mo. Yung presensya mo ay manatili sa iyong iglesia, Panginoon, sa Lord of Harvest LA. At sa lahat ng churches ng Lord of Harvest, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin and we will continually raise our hands in worship to glorify you. Kukunti lang, Panginoon, ang mga manggagawa, but the harvest is plentiful. The workers are few, Lord. Kaya, hayaan mo po, hipuin mo ang puso ng iyong mga anak so that we may go and Lord, make a decision na hindi namin ikahiya ikaw, ipahayag namin ng mabuting balita. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo yung mga anak, Panginoon, sa umaga ito. Let your healing, let your touch, let your presence be upon all of us. In Jesus' name. Amen. 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 Good morning, Lord of Harvest. Amen. You may be seated, Paul, as we take care of the business here. Wow. So you heard straight from the yung balita sa Pilipinas. Amen. We're going to continue to partner and pray with Pastor Chris. And I just have it in my heart and my spirit. Pag tinawag tayo ng Panginoon, kahit saan, if he tells you to go, you go. If he tells you to go home, go home. But we need to be in the Lord's will. Amen? Doon po tayo magta-thrive. Pray for the Philippines. Pray for the ministry, for the body of Christ there. Nagtataka ako. The Philippines have heard the gospel. The Philippines is supposed to be a Christian nation. Pero my heart breaks. Paano yun? Christian nation number one, corruption. Sa South Asia. Dapat hindi. Dapat we should be standing up for righteousness. Stealing from their own people. Hindi lang nakakahiya. That's evil. And we need to stand up dito. Starting now. Dami ng mga revolusyon. People power one. But naging people power, how many people power has got to be? We need to repent. We need to change. We need to stand up for righteousness. Some of us need to go back. Go back and set the standard. People are dying.
what can we do? What can we do here? We know God has a big plan. And it's in the end times now. Dito po sa America, Pastor Chris, we chase the almighty dollar, the American dream. Don't forget where you come from. You're here for such a time as this. And I can tell you now, second generation here, your house is not going to be big enough. Your money in the bank is not going to be enough. Only God can satisfy the void that is in our hearts. Doesn't matter if you're a bachelor's degree, master's degree, doctorate degree. All good things, but put God first. Seek ye first the kingdom and His righteousness. Ano po yung sa Tagalog yung righteousness? Katuwiran. Baka yun po ata natin nakakalimutan. Katuwiran ng Diyos. And all these things will be added unto you. Amen? Pray for the nation. I was telling Pastor Chris, po, yung anak ko, na nakita niya sa Saudi Arabia. Mga OFW doon. Still, God is using the remnants of His people to build His kingdom. God is still in control. Parang sabi niya na, like His kids na napapalo. Okay. Dapat katuwiran. You're supposed to uphold righteousness. Eh kung hindi mag-uphold ang righteousness, sige. Just like the prodigal na naglakabay. The enemy comes to steal, kill, and to destroy. And in your family, in your life, if you're outside of God's will, you come into the enemy territory where your life, your family, our nation is being stolen, plundered, killed, and destroyed. He said, yung mga lindol is still happening. It hasn't stopped. We need to have a changed heart, renewed mind. Amen? And it starts dito sa individual. Where the Lord put our hands to. Start with your family. Amen? Seeking God first and His kingdom, His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen? So we're going to pray. We're not just going to get touched. Let's do something about it. Amen? Let's support kingdom building. Ito po sa bayan natin, we have LOH, Batangas, Sister Marcy at San Miguel. Gumawak in Bulacan, yeah? God is doing mighty things. So yun pa, yung Pastor Chris, there's another one in Quezon. Ano yun? Pagbilao? I don't even know where they are. We're just a small part tayo of the body of Christ. But this is where God has called us. Dito sa temple and Benton, nasa pagtapirin pa rin. But we're going to continue to build. Amen? Until God calls us home. Amen? We'll give you a chance, hindi lang mag-touch, but a change demeanor, a change heart. We're going to give into the Lord this morning. Amen? Pastor Andy, sandali lang. We already preached already. But we're behind schedule, but I want to give the opportunity to respond. Amen? If you want to sponsor LOH Batangas, talk to Pastor
Chris, you gotta do that. If you want to give one time or through Lord of Harvest here in Los Angeles, we'll do that. Amen. But if you're touched this morning, don't just be touched, be moved. For God so loved, He gave. Amen. Brother Andy, come up here. Let's pray for the offering. And I want Pastor Chris. Ito po ang mga free will offering. I want you to pray for the people as they come. If you need a touch from the Lord, if you want a direction, amen, from Pastor Tommy always says, if you don't know if I don't know what to do, give. So that's what we're gonna. No preaching. I'm gonna close this. I want you to pray for the offering, okay? And then I'm gonna have Pastor Chris just bless the people as they give. Tayo po tayo. Let us pray. Father God, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito to bring in the tithes and offering. Truly po, merong saya at kagalakan kung kami ay makapagbigay. Pero meron po itong negative implications kung hindi namin ito dadalhin at ibibigay. Sa Middle East po, pag ikaw ay nagnakaw, puputulin nila ang iyong fingers. What if 10 fingers symbolizing tithe ay hindi ka na makapagtrabaho? Ikaw ay hindi na makapagbigay. So thank you, Lord, na hindi uso dito sa aming bansa ang gawain na yon, dear Father. You allow us to work so that we will be productive, dear Lord, and not only productive, but able to say thank you to our tithes and offerings. Papasalamat kami, Lord, sa experience ng pagbigay ng tithes. Ito ang pagmamahal namin sa Panginoon. At pagbibigay ng aming offering, ito ang pagmamahal namin sa aming kapwa. Truly, Lord, sa pagbibigay ng tithes and offerings, kami ay makakarating sa cross. Ito po ang dalangin namin sa umagang ito sa pamamagitan ng aming Panginoong si Jesucristo. Amen. Amen. God bless you as you give it. We want to open the altar just for a few minutes. I want the anointing from Pastor Chris to fulfill God's purpose in your life. Hallelujah. Di ko po alam kung anong sitwasyon ng buhay niyo. Marahil you are in your crossroads. You are maybe wondering kung ano po yung gagawin niyo sa buhay niyo. Hindi pa po late, mga kapatid. Ngayon na po yung tamang panahon. We need to surrender everything at His footstool. Can I please ask everyone to raise your hands? Kung ikaw ay nananalangin na makakilala sa Diyos ang iyong mga mahal sa buhay, patuloy mo silang ilapit sa paanan ng Panginoon. At habang nilalapit mo sila, ikaw rin mismo ay kailangang magsuko ng buhay. Marahil ikaw ay mayroon pang bisyo. Merong struggle sa loob mo. Or maybe you are in pain. You are suffering. Father God, we just pray, Lord, that your Holy Spirit continually to touch your people. Touch your people from head to toe. Ang bawat himay-may ng aming katawan, Panginoon, ay hipuin nga ninyo. And Lord, let our heart be touched, Lord, upang magkaroon ng pagbabago ang amin pong buhay. Ang aming mga mahal sa buhay. Lord, you said in your word in Acts 16 verse 31, that if we
receive Jesus in our heart, Lord, ang aming buong sambahayan ay makakakilala sa iyo. We never give up on them, Lord. Patuloy namin ilalapit sila sa iyo. Lord, salamat po. Ikaw ay siyang Diyos na author ng kagalingan. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay iyong binibigyan ng lakas para maglingkod pa. Lord, mahirap pong maglingkod kapag hindi na kami makakilos. Kapag nalilimutan na namin ang mga bagay-bagay. Habang kami, Panginoon, ay may lakas pa, habang kami may kakayanan pa, Lord, hipong iyong mga anak. Hipuin mo kami, Panginoon, at hayaan mo kami ay humayo, Panginoon. Ang iglesyang ito ay nangangailangan ng mga manggagawa. Father God, let your workers, Lord, be equipped, be strengthened, Lord, and be blessed, Lord, not only with money, Lord, but health, Lord, wisdom, anointing, your power, oh God, to deliver your word with love in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po dahil ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. Thank you for continually loving us, continually embracing us, and continually understanding us, oh God. And Lord, as we release all those pains, as we release all those blockages in our hearts, Lord God, these unforgiving spirits, Lord, hayaan nga ninyo, Lord, tanggalin ninyo ito sa puso ng iyong mga anak. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na, Lord, completely give the complete freedom to your people in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po. Salamat po, Pastor Chris. God bless you. He's going to be in the English service too, if you like it in English. Amen. God bless you. Have a great week. We love you.